sa ating paboritong topic. Alam mo, kami ni Gob Chavit Singson, meron kaming duet eh. Meron kaming favorite na topic. Itong si Martin Romualdez. Gob, sinabi ni Martin Romualdez na hindi daw siya ang mastermind. Pakinggan po natin tong sinasabi niya, Gob, na I will not go down alone. Yan. Replay nyo nga yan bago mag-comment si Governor Chavit. Story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste. Hindi daw siya ang mastermind, Gob. Anong comment mo dito? Kung hindi siya mastermind, sinabi na niya eh. Umpisa natin. Ang ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez dahil siya tinuturong mastermind. Sumagot na si Martin. Hindi siya bababa mag-isa. Dahil sasabihin niya totoo, hindi ako mastermind. Ang nakawan dyan, public organizers and executive. Sino na executive? Sino? BBM. Si BBM ang executive. Eh. Pero hindi niya sinasabing pangalan ni BBM. At panakot lang niya. Ayun, natakot sila. Palagay ko, nagkaaregluhan na. But why do you say that? Palagay mo? Hindi na tinuloy. Wala nang balita. Sabi ng ombudsman, kakasuhan namin. Meron siyang department, hold order. Oh. Tapos wala na. Huminto na. Oo nga, no? Tahimik. Ombudsman Remulla, Boying. Ombudsman Boying Remulla. Sir, bilib pa naman ako sa iyo. Dapat meron kayong parang weekly bulletin ng Martin Romualdez case dahil ito po yung pinaka-popular nyo na galaw ngayon. Kung gusto po ninyong tumakbo yung kapatid nyo na si DILG Secretary, dapat ho i-announce nyo naman sa publiko kung ano talaga ang status ng kaso ni Martin Romualdez, lalo na po yung plunder. Kasi ang plunder, Gob, di ba, walang piyansa. Kayo nga, pinapailan din nila noon eh. Dito pa naman ako. Oo nga. Ibig sabihin, hindi totoo yung panakot lang sa akin. Nakapile, hindi ginagalaw. Para lang masabi na masama akong tao. Para may black mark lang kayo. Black mark. Ngayon, ginagawa na naman nila kay Martin Romualdez. Kasi sabi ni Martin Romualdez, marami akong alam sa administrasyon na ito. Ayan. Kaya sinasabi ni Martin Romualdez na pag ako babagsak, hindi lang ako. I will not go down alone. I will take you with me. Yan. Hindi niya sinabing I'll take you with me, pero yun ang ibig sabihin ng I will not go down alone. Di ba? Saka he made mention already, involved ang public organizers, nagpangalan siya ron, at executive. Sino executive? Oo nga. At saka, di ba, Gob, ang pumirma naman ng budget ay si BBM. Yes. Hindi naman mangyayari yun kung yung mga unprogrammed funds na kinonvert sa flood control, na kinikbakan nila, naging ghost project. Hindi naman mangyayari yun eh. Kung walang pirma si BBM, hindi po ba? Sa budget na yan. Kasi ang ombudsman, ginawa niyang allegation, isa sa mga cause of action ng ombudsman, na si Martin Romualdez, hindi pwedeng hindi niya alam na nakapasok na doon yung mga pondo
para sa kanilang pinaplano na magiging ghost project. Yun ang sinasabi ni Remulla. Na from the start, kaya conspiracy, from the start, alam na, may blessing na at may ghost signal kay Martin Romualdez yung lahat ng ginawa ni Saldico. Alagay nyo, Gob, si Saldico gagalaw ng walang kumpas ni Martin. Hindi niya magagawa lahat yan kung walang utos sa kanya. Ginawa na lahat yan dahil utos sa taas. Kaya nakapag-generate sila ng maraming cash. Dahil yung sinabi ni Saldico, rinecord ko lahat. At kinumpare ko sa GAA, nandun lahat yung sinabi niya. Oo. Tatlo lang tinanggal ni BBM. 100 million sa Cebu, 800 sa Abra, 250 sa Palawan. Yun lang tinanggal. Sa buong sinabi ni Saldico. Nandun lahat. So, pinirman din. Eh, yung 100 billion na insertion, Nandun. na sabi ni Yun Saldi, nga. ni Ayun, BBM at yun, ni yun, BBM yun. Secretary. Nandun, nakasaksak nga. Nandun. Ang mali nila, pinablis yung GAA. Nandun lahat. Oo. Hindi naman pwede hindi i-publish yun. Di ba? Dahil gusto nilang transparent, transparent nandun na eh. Kita Oo. mo na eh. Kaya nga, wala na, hindi na natin nakikita si Secretary Pangandaman? Nasaan na pala yun si Secretary Pangandaman? Hindi pa yan siya kasali sa mga kaso? Kasi ba't yung Undersecretary Trijib kasama? Yung Undersecretary Bersamin kasama? Eh siya, na minimension din ni Saldico, hindi naman kasama. Si DBM Secretary. Walang kinakasuhan except kung kukontra ka. Yun. Kasi ngayon nga, si Michael Defensor, di ba mga kaibigan? Michael Defensor at ang asawa niya, ay biro mo ba naman yung nakakatakot naman yung kaso dyan ng NBI? Trafficking, grabe naman kayo Tumulong pa ako dyan kay Senate President Franklin Drilon sumulat ng Anti-Trafficking Act na batas na yan. At ang mga NGO ay talagang nagtrabaho dyan ng mga women's NGO, lalo na yung wagi ni Dean Aurora Habati de Dios ng Miriam College. Napakatindi yun ng parusa dyan. Bakit naman, ano naman ang pakialam ni Michael at Julie Defensor dun sa prostitusyon? Grabe naman yung NBI na yan. Sana bago nila i-announce the goal, di ba? Ayusin muna nila lahat na may prima facie muna doon sa piskal. Eh, wala pa sa piskalya. Sasabihin na ganito. Eh di sirang-sira na yung reputation ng mag-asawang yun. Lalo na yung misis niya. No? Wala namang kinalaman yun sa politika ni Mike Defensor. Kaya yun ang ginagawa nila sa lahat ng mga nagsasabi ng katotohanan. Sinisiraan, Libel. kinakasuhan. No, libel. Oo. Yung cyber libel ni... Sino ba bang natitira dyan? Yung Jay Sosa? Oh, sino ba? Si Eric? Eric ba yun? Oo. Abay, itong Eric na ito pag naglalakad, sabi ko sa kanya, pag naglalakad ka, dapat may dala ka ng piyansa You're a walking, piyansable. Sabi niya, talagang hindi na daw ihinto sila ng kakahabla nitong Eric na ito. Kaya, mastermind, sinasabi ni Martin Romualdez, executive, sabi ni Governor Singson. Si Martin ang nagsabi. Sabi ni Martin, ayan, Martin, ba't naman kasi ayaw mo pa sabihin ang pangalan ng pinsan mo? Bakit kaya, Gob, hindi niya talaga sinasabing si BBM? Parang may usapan na kung hindi tutuloy ang ombudsman ang kaso ni Martin at hindi tutuloy yung sinasabi ni Martin, nagkaayusan na. So, kung ituloy ni Martin, hero pa siya. Sabihin niya ang totoo. Dahil hinahanap talaga, alam na lahat ng tao, pero nakahanap tayo ng sinungaling na mastermind. So, kasi, ito, ang total na sitwasyon ng Pilipinas. Alam lahat na bilyones ang nakawan. Kailangan mapahinto na, hindi lang flood control pero ayaw ko umalis sa flood control dahil di na divert nila. Ghost project, ghost flood control. Ghost project. Maraming ghost project. Naka-record lahat sa akin. So, ang
pwede lang mangyari. Dapat makialam ang military and police. Sabihin lang nila ayaw nilang graft and corruption. Ayaw sabihin. Huwag niyong sabihin na mag-withdraw kayo. Sabihin niyo lang, ayaw sabihin. Bakit? At masosolve ka agad to kung magsabi ng totoo si Senator Ping Lacson. Yun. Kilala ko yan. Alam niya. Bakit? Hindi niya. Kung sabihin lang niya, tapos na. Ano po ang dapat niyang sabihin? Sabihin lang katotohanan. Dahil siya, mahusay na pulis yan. Kilala ko. At bilib ako nung araw, talagang hindi na, natitinag. Ngayon, kung ipagpipilit niyang pagtatakpan ang katotohanan, masisira po kayo. Kaya, sana magsabi ng katotohanan, tapos na. Kasi nga yung 18 na security guards ni Saldico na dating mga Marines ay hindi naman pinatistigo ni sa Blue Ribbon, ni Ping Lacson. Sila pa inimbisiga. Sinisira nila credibility Sila nila. pa kayong kakasuhan. Wala silang may kaso, pero sinisiraan sila. Si ganito, hindi gana. Ngayon na may ombudsman complaint na ang kinukot doon ng ombudsman ay yung testimony o affidavit ni Gutesa doon sa Blue Ribbon ni Ping Lacson. Hindi po ba sa akin, in my opinion, dapat that's already a basis for Senator Ping Lacson to call also the 18 security guard and Marines ni Saldico. Kasi nagko-corroborate yung statements nila eh. Pare-pareho nga kami. Gusto namin tumestigo. Gusto tumestigo yung mga Marine. Ayaw naman kami tawagin sa Senado. Correct. Well, I still hope na tawagin ako ni Senator Ping kung gusto niya talaga malaman ang katotohanan. Hindi ba sir, dapat nagtestigo na kayo, na kayo doon as parang tinawag yata kayo doon? Tinawag ako. Nagpunta ako sa opisina niya dahil alam ko na ibang klaseng tao si Ping. Naniniwala ko noon. Kaya sa kanya ako dumiretso. Gusto kong tumestigo sa inimbestigan yung flood control ka ako. O sige, schedule natin. Gumawa ka ng affidavit mo at schedule ko. Sumulat. On record. Sige. Inimbita ka namin sa April 14. Pero April 7, isubmit mo yung affidavit mo April 7 before 5. So April 7, gumawa ka affidavit, April 7, umaga, wala naman tao doon, wala sila ron eh. So nagantay ako sa yacht club. Pagkakain ko, pupunta na ako, meron na sulat sa bahay, 9 in the morning, the same date, canceled. Oh. Paano ko isasubmit? Nasa record yan. Pinakita ko kahapon ng record eh. Tapos wala pong notice sa inyo na... Ang kung masama kailan ang sinabi na wala next raw akong hearing? affidavit na sinadmit. Paano ko mag-submit? Kinancel the day na isasubmit ko. So pwede pa rin pong isubmit. Oh, anytime. Pero kailangan naman sana ay may... kung na-cancel po yun, kami po mga abogado, gano'n ha, pag kina-cancel po ng judge ang aming mga hearing, mayroon po kaming notice kung kailan uli yung hearing. Hindi po ba? Ganun yung Blue Ribbon Committee, yung rules dyan, palagay ko magkapareho lang. Di ba? Importante kasi sa right to public information at due process na may notice. Yun po ang sinasabi ni Governor Chavit na magsasabit na siya ng affidavit niya on the same day, naghihintay lang naman siya sa malapit sa Senate, yung pala, kinancel yung hearing kung saan siya magsasabit ng kanyang affidavit. Pero Tama po ba? umasa pa rin ako na kung magsabi siya ng totoo dahil parang wala lang naniniwala kay Senator Lacson ngayon dahil sa pagtatakip sa mga testigo. Pero kung sabihin niya totoo na pagkakilala ko sa kanya, lalabas sa lahat ng katotohanan. Oo. Ako din, sir. Believe ako dyan babalik ang noon. popularity niya kung sabihin niya ng tama. Yun ang akala ko nung naging chairman siya ng Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee. So, I'm still hoping na ituloy niya yon, sabihin ng totoo, tapos ng boxing. At Pero, hindi po pwedeng patagalin ng ganitong gobyerno dahil sirang-sira na po tayo. Ang utang natin, 19 trillion.
No. 2 trillion yearly debt payment. Saan ko- Nababaon na tayo sa utang. At Oo. tuloy-tuloy pa rin ang nakawan. 19 trillion ang utang, mga kababayan. 2 trillion a year ang dapat binabayaran. Nakalagay yan sa budget ng bansa natin. Every year yan, di pwede yung bumaba. Kaya ito lagi ang problema ni Secretary Recto. Itong pambayad sa utang na 2 trillion, kaya ayaw niyang ibaba ang ating 12% na VAT. Ako personally, sinasabi ko, scrap na yung VAT na yan eh. Kahit na itong taon lang ito habang may fuel crisis at gusto nyo aralin na kung magkano ba ang hindi nyo makokolekta. Ang sinasabi kasi nila, Gob, hindi pwedeng ibaba yung VAT kahit sa 10% kasi ganito ang mawawala sa gobyerno. Hindi naman po yan mawawala dahil mapupunta naman po yan sa mga tao. Hindi po ba the government is there to serve the people? Kaya po itong 2 trillion na bayarin sa mga utang, yan po talaga nagbabaon sa atin maliban sa corruption. Yan ang sinasabi ni Governor Chavit Singson na hindi na pwede talaga ito. Baon na sa utang, corruption pa rin. Di ba, Go? Oo. Maliwanag naman yung ang proseso ng paggawa ng budget. Unang-una, ang budget ni Presidente. Tatawagin lahat ng departamento, anong budget nyo, yun ang isasubmit muna. Sa House of Reps. Ang masama, yung PhilHealth. Kinuha ang pundong PhilHealth, more than 87 billion, pinabalik sa Treasury para punduan ng mga flood control. Yung insurance ng mga bangko, PDIC, more than 100 billion, binalik sa Treasury para gamitin sa flood control. Oh, So, yung budget, gagawin ng Presidente, sasubmit niya yung sinubmit ng mga department head. Yung PhilHealth, humingi ng mas mababa sa ginawa nila, 80 billion or something. Pagkatapos doon, dinala sa Congress. Nandun yung request ng PhilHealth. Pagdating sa Senate, nandun. Kita ko lahat eh. Sa BICAM, nandun. Nung bumalik kay Presidente, tinanggal. Yun. So, zero budget nung 2025 dahil doon ginawa ng malaking nakawan sa... kasi mag-election yun, Gob. What's important about 2025 is that is an election year. Kaya pinagkukuha yung mga pondo na yan na sinabi nila, excess. Hindi naman po yun excess eh. Reserve funds po yun. Lalo na po yung PhilHealth, hindi naman po yan excess. Pera Kasi ng tao PhilHealth yun. yan eh. Pera ng tao yung PhilHealth. pera ng tao Kontribusyon ng maliliit na Oh, tao. Tama. At saka special law po yan eh. May special law po yan. Kaya ito ngayon, may ombudsman cases na ngayon, itong PhilHealth chair at ang mga board Gob, dahil sa sila'y sumang-ayon dyan. Kaya may ombudsman case na yan sila. At sana po, investigahin mabuti yan ayon sa batas ng ombudsman. Dahil lang sa charter ng PhilHealth, probable cause na sila. Bakit sila pumayag? Board sila, bakit sila pumayag na kunin sa kanila? Kunin sa PhilHealth at ipadala sa National Treasury, yung parang kaban ng bayan, para doon kukunin na naman ni BBM ang para sa flood control. Kung saan may mga ghost project, kickbackan. Yan mga kaibigan, ang drawing dyan, di ba? Kaya sinasabi ni Gob, hanggang ngayon yung PhilHealth hindi pa buo binabalik. Hanggang ngayon yung PDIC hindi pa buo bumabalik. Ito pa Gob, may isa pa. Yung Maharlika. Ilang bilyon yun. Maharlika funds. Hanggang ngayon, wala naman tayong alam na saan na ito in-invest ang Maharlika funds na kumita. Sweldo tayo ng sweldo dyan, buwan-buwan. Balita ko, 1 milyon, isang buwan ang sweldo ng chairman dyan. Naku po, grabe naman kayo. Ginawa nyo pang milking cow ang Maharlika funds na pet project ni BBM. All of this is a scheme, Gob. I think, all of this is a scheme, di ba? Na kung saan magagatasan. Itong Maharlika funds na ito, kunuha yung mga pondo, pati land bank, kung saan nandyan yung mga pension ko, pension natin, mga judge, mga government employees, nasa land bank. Kinuna ng pera ang land bank ngayon. Ilang bilyon yun. Nilagay sa Maharlika funds. Kung malugi yan, at mukhang lugi na yan dahil wala namang investment na tama yan. Parang labahan lang eh.
Labahan lang. Galing talaga ni Governor Chavit. Parang labahan lang, parang ginawang money laundering lang. Kaya kailangan, AMLA, para maging fair din kayo sa amin, ng mga taxpayers. Chicken nyo rin kung yan bang mahalikapan sa money laundering scheme yan. Hindi, ganito na lang para hindi malito ang ating kababayan. Ombudsman ang nag-announce. Kakasuhan nila si Martin Romualdez dahil marami ng tumetestigo siyang mastermind ng tinuturo. Kaya, may whole departure na siya. Opo. Kakasuhan namin. Bakit hindi gumagalaw ngayon ng ombudsman? Dapat isang salita lang po tayo. Kung kakasuhan nyo kung may kaso. Oo. Kung wala, sabihin wala. Tapos, dahil doon, nag-trigger naman sumagot si Martin Romualdez. Hindi ako bababa mag-isa. Kasabwat dyan, Public Representatives, and the executive. Si executive, si Bongbong Marcos. Sa Aliwanag. Constitution, the executive. Kaya ngayon, hindi na tinuloy. Bakit hindi tinuloy? Sakot sila kay Martin? Ituturo niya yung mastermind. Oo. Eh kung Kung hindi niya tuloy. kung Pero makauwi si ituloy Saldico. nila, kung ituloy ni Martin, susuportan pa ang taong bayan. Yun. Martin! Ituloy mo na, Martin! Friends na tayo! Tuloy mo na! Sabihin mo na kung sino talaga ang mastermind! Hindi lang kailangan testigo siya dahil sa sinasabi niya. Isang solusyon dyan, si Senator Ping Lacson, sabihin niyang totoo, solve ng problema natin. Oo. Ayan ba yung report niya, Dahil Bob? nasa kanya lahat ng report. O, yung report niya, Bob, di nga mapirmahan ng siyam eh. Walang pumipirma, kulang po siya. Kung pagtatakpan nila yung mastermind, lalo pong babagsak ang rating ang ating kaibigan si Senator Ping Lacson. Oo. Wala na pong naniniwala sa inyo dahil sa pagtatakip nyo sa mga testigo, mga ginagawa sa Senado. So, babalik ang tiwalang tao. Ngayon, alam nyo na lahat na nangyayari dyan. Oo. Ibalik na yung tiwala namin sa inyo, Senator Lacson. So, dahil ang solusyon- napakagaling nyo ba na noon eh. Ang solusyon, Senator Lacson, or si Martin Esther, susuportahan ng taong bayan yan kung magsabi siya ang totoo. Dahil Alam mo, malalaman Martin, na pag natin. nag-rally ka dyan, sasama ko. Oh, sure. Oh, honest. Wala nang Sama rally. ko sa'yo. Pag nag-rally ka, sabihin mo kung sino ang nag-utos sa'yo. Mastermind nyo. Oh. Kahit na hindi ka mag-show up sa rally, kahit video na lang. Oy, tatayo na lang ako dun sa tabi ng video mo. At saka, Gob, sinasabi ko nga, alam mo ang payo. Anong payo natin kay Martin, Gob? Anong payo mo? Kung pagkausap mo ngayon si Martin, anong payo mo sa kanya? Well, ituloy lang. Siyang, kung sabihin lang, ituloy niya yung sinasabi niya, dahil siyang testigo eh. Yes! Kung ituloy lang niya yon, solve lang problem natin. Or si Senator Ping Lacson, alam niya yan, alam ko na alam niya. Kung ituloy niya, nasabihin ng katotohanan, tapos ang problema ng bansa. Nakikiusap po ako sa kanila dahil hindi po pwede ipagtuloy itong gobyerno dahil dami ng utang at tuloy-tuloy pa rin ang anomalya. Kailangan po, hinto na, wala nang kinabukasan ng mga kabataan. Wala nang mangyayari sa ating Wala na bansa. pong trabaho, 3 Maski million. sino pa nasusunod na presidente, wala na magawa. Wala nang foreign direct investments. Wala. Bagsak. Walang bagong kapital. Ang mga may kapital na Pilipino ay sa labas na po nag-invest. Sa Vietnam, sa China. We have to have a new leader para mabago lahat. At saka dapat po may managot. Diba, Gob? Kasi ang mga tao po, sinasabi, pare-pareho naman yan eh, paulit-ulit eh. Wala kasing nananagot. Diba? Sinabi nga ni Lee Kuan Yew eh. Kaya daw tayo ganito eh. Kasi walang nagpaparusahan sa mga magnanakaw sa gobyerno. Unlike Lee Kuan, unlike Singapore. Dapat may isang salita tayo lahat. Ang problema, wala tayo po isang salita yung mga iba. Kung may isang salita lang ang mga leaders natin, matinutong ito ating bansa. May pag-asa pa po ba? Kung magsabi ng totoo si Senator Ping Lacson, yun ang pag-asa natin. Or si Martin Romualdez, kung magsabi na ituloy-tuloy niya yung sinabi niya, dahil alam na lahat ng sinasabi niya, tapos na. Mahinto itong mga
itutuloy pa na puro anomalya pa rin. Hanggat nandyan si BBM, tuloy-tuloy lahat yan. Dahil nung umpisa na nila, plano na nila yan, bago mo po napag-usapan na puro I agree. anomalya ang ginagawa. So, dalawang tao lang. Kung ayaw military, police, Martin Romualdez or Ping Lacson magsalita. May magsalita lang na testigo. Si Senator Ping Lacson, I'm very dead sure alam niya lahat yan. So kung sabihin niya totoo, he will save our country. Hero siya. Hero siya. That, ladies and gentlemen, is the wisdom of